Hello guys, good morning. Asa na ba yung tripod ko? Anyway, today, samahan nyo ko. Let's go time check first. Yan. It's 4:37 now. Good morning ulit sa inyong lahat. Samahan nyo kong mag-ready ng aking pagkain sa trabaho. But before that, magawa muna tayo ng kape. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala tayong kape. Ganito na ako ngayon magkape dito, guys. Dati-rate sa sa Pilipinas, 'di ba? Sanay tayo magpainit ng tubig. Dito, microwave na lang. Microwave na lang tayo. Anyway, anong balita ba ngayon? 'Di ba, sinabi ko sa inyo, I told you guys last week that they changed the schedule. But guess what? Today is Monday at pinapasok kami. So hopefully overtime siya. Yeah, kasi 'di ba dati-dati pag may pasok kami ng Saturday para sa amin, ano 'yon? O kasi ganito sa akin, how to explain this? If we work Monday to Friday and then they told us mandatory to work Saturday, so para sa akin, alam ko na yung oras na pinagtrabahuhan ko the whole week. So, kung ano man yung work ko ng Saturday, for me, that's automatic overtime. Diba? Gets nyo? Pero pag Monday, it's just the beginning of the week. So, I don't know kung makukuha ko yung overtime na yun. So, that's kind of sucks a little bit. Just hopefully na tayo, Tuesday hanggang Friday, makapagtrabaho tayo ng 10 hours every day para yung pinasok natin ng Monday will be overtime kasi it's kinda sucks to work extra day, not getting pay extra day. Does that make sense? Kasi ulitin ko, kasi 'di ba guys, kapag pumasok ka ng Lunes hanggang Biyernes, alam mo na yung total ng hours mo, 'di ba? So pag pumasok ka ng Saturday, kung ano yung how many hours you work on a Saturday, for you it's easy to count because you already fulfilled your 40 hours, and then if you work the 6 days, which is the Saturday, so it's easy to count, okay, this is it, this is my overtime. But if they put the overtime on Monday, it's kind of hard kasi nga it's just the beginning. Because syempre, pag pumasok kami ng Tuesday, they might send us home early. You know what I mean? If we possible, maybe Friday we're not working. So that's kind of hard right now. Maybe you guys asking why they change anyway? Why they do that? Well, as of now, I guess the main issue, I think, yung parts. It's still kind of hard to, kasi nag-order kami ng parts sa ibang kumpanya. So, I think yun yung problema. But, I know it's hard for us, but we still thankful kasi the company trying their best to keep our job, di ba? So yeah, it's struggle, it's tough. It's kasi nga, di ba, some people, they have family, they have kids, they got doctor appointment, they got dentist appointment, they got health appointment, so many things. But I just put it this way, I'm thankful I still got a job. That's one plus. And I'm thankful because the company trying to work out with the people. I know it's gonna be hard for us, but at least they're trying to work out how we can keep our job. So it's just like this one. Ngayon, nagawa ko na yung coffee ko. Hindi ko alam kung anong babaunin ko sa trabaho, guys. Pero, nung isang araw, nagluto ako ng pansit bihon. Kaya,
Ang babaunin ko sa trabaho, pansit, bihon. Kasi sayang naman yan. Oops, asan yun? Tsaka guys, nagluto nga pala ako ng ano. Namimiss ko guys yung biko. Yeah, namiss ko yung biko. Pero, I'm more craving on the, anong tawag noon? Yung malagkit na bigas na nakarap siya sa coconut leaves. Namimiss ko yun guys. Nagkikrave ako. Kaya kita nyo, ang ginawa ko, dahil wala naman nun dito, wala naman mabibilhan sa palengke. Eto, ginawa ako guys. Ano siya, malagkit na bigas, tapos malagkit na uh, purple na rice. Konti lang. So, dito ang ginamit ko 4 cups, tapos half cup lang yung purple, naging ganyan pa rin yung kulay. Matindi talaga yung kulay ng ano, ng purple. Tapos, ito yung ano ko, teka. Hinalo eh. Ganito ako maghalo. Ito guys yun. Ganito kalaki yung bowl. So, ang gagawin ko, magbabaon ako. Ito yung ano guys, ano ba sa tawag sa Pilipinas? Take out or to go box. Ayan. Ganito yung ano ko. Di ba sabi ko naman sa inyo, wala akong mic ngayon guys. Hindi ko mahanap. Di ba sabi ko naman sa inyo, meron ako mga ilang tao o ilang kaibigang Pilipinas sa work. So, if there's any food left over, pwede namin dalhin sa trabaho at pagsalusaluhan. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Di ba? Tsaka pag ano guys, bakit ganun no? If you bring the leftover at work, ang sarap. What? Ang sarap niya. Okay. Dagdagan ko pa kaya? Yan. Tignan natin. Tignan nyo guys. Okay na yan. Paong namin yan ng tanghalian. Plus, meron akong malagkit. And, meron akong coconut jam. Yan. Sasawsaw ko dyan mamaya yung ano, yung malagkit na bigas. Tingnan nyo guys. Pakita ko lang sa inyo. Kahapon, nag-crave si Mister. Tingnan nyo yung crave niya. Nagluto siya ng ano, yung crispy pata. Sabi ko sa kanya, no thank you. Kasi nga diba, medyo umiiwas tayo sa taba. By the way guys, kung nabanggit ko sa inyo, di ba, meron dun sa trabaho namin health assessment. Kumbaga dahil dun sa insurance namin, so magte-test kami ng mga physical, but only taking the blood draw. They're gonna take blood draw, your height, your weights, like that. So, if you pass all of the qualification, ang insurance mo okay. So, as of now guys, lahat ng result ko okay. Kay Mister, hindi gaano, may na-failed siya. Konti lang. Kasi nga, alam mo naman tayo, mahilig tayo kumain ng baboy. Kita mo kahapon, nagluto pa siya ng crispy pata, di ba? Hindi maiwasan ang mga ganyang bagay. So, that's it for now, guys. Oh yeah, ang bala ko pala, sabi yung takip nito, ang bala ko pala, kung magtrabaho lang kami ng 8 hours today, guys, gamit ko, Clorox wipes. Ang bala ko pala, if they send us home 8 hours, kasi ganun ang style ngayon, kapag overtime, 8 hours overtime lang daw. Kasi diba, regular hours namin is like 10 hours now. But now it's because overtime, so 8 hours instead 10 hours. So sabi ko kay Mister, if they send me home at
8 hours shift or 2 o'clock. Kasi I'm gonna cook beef caldereta. Yan. Pinapunta ko siya sa grocery. Bumili siya ng bell pepper at saka patatas. Kasi ang baka, di ba guys? Ang tagal ng ang tagal palambutin yung baka. Hindi katulad ng baboy, medyo okay, tsaka yung manok. Eh, ang baka, napakatagal. Oops. So, yan lang guys, ang baon ko ngayon. Tapos, meron akong coconut jam. Ilalagay namin dun sa malagkit. Makakasurvive na ako yan. So, mamaya, balitaan ko kayo. Sarap talaga ng kape sa umaga. Hello guys! Okay. Nakaraos din tayo guys. Nakaraos din ang Monday natin. Inopen ko yung door kasi malamig yung hangin sa labas. Hindi ko pinoon yung car. Anyway, I just get off from work. Today is Monday. And we only work 8 hours. And supposed to be the 8 hours is double time. Nope. Overtime. I just want to make sure I said it right. Overtime. Must be nice. Double time. Halika na. Uwi na tayo at pupunta muna pala ako sa pharmacy. Kukunin ko yung aking prescription. And then after that, uwi na tayo at tayo ay magluluto ng beef caldereta. Charan! Uwi na tayo. On ko muna yung car. Ang init. Ang init guys. Pusan natin yung uwi na tayo. Oops, my car. Whoa. Ang bilis ng mga tao guys. Pag pauwian na talaga parang parang splash. Everybody are excited to go home, especially the weather like this. It's so nice. Nakarating na tayo ng Nakarating na nga tayo ng pharmacy. Tignan nyo naman yung pila. Sabi ko, dalian ko kasi magluluto ako ngayon. Haba naman. Nakuha ko na guys yung prescription. Ngayon, uwi na tayo. Nako, may train guys. May train kami dito. Kikita nyo ba yung train? Ayan yung train, oh. Pagdadaan ako sa ibang lugar para hindi tayo matraffic. Anyway, na-late ako ng kaunti kasi yung train, ang haba ng train. Kung saan-saan ako nag-shortcut. Kaya, nako, lumabas ako ng alas 2. Ngayon lang ako nakarating. Mag-aalas 3 na. But anyway, today magluluto tayo ng beef caldereta. Ayan. Alaki nga, tignan, no?
Ewan ko ilang pound to. Tignan ko nga. Naitapon ko na sa basura guys yung ano niya. Sa ano, ang tawag niya dito is um, Angus beef. Ang sabi dito, ito guys, alam niyo kung ilan to? Ito, ang bayad ko dito nasa $36.32. Ano siya guys? Ang 1 pound, $6.58. I think ang 1 kilo is 3 pound. Yeah, so, kung ano to, so ito, isa't kalahati mahigit ang ano niya, ang bigat niya, ang kilo niya. Kasi ano siya 5 pound and 52. 5.52 pound. Ito. 3 pound is 1 kilo. 6.58 na pa. Tama na nga. Maghiwa na tayo ng pangkaldereta natin. Kasi, ang hirap dito sa baka, guys. Alam niyo naman ang baka. Matagal pakuluin. Kaya kailangan natin itong palambutin. Hihiwain ko muna, ipiprepared ko muna, maghuhugas pa ako. Kaya as soon I get home, I change my clothes. Kasi nga, pawis-pawis tayo kanina. Kahit na medyo malamig-lamig sa labas, pero sa loob ng factory, mainit pa rin. Kaya, nagpalit na ako para makapagluto tayo agad. Ipiprepared ko to, tapos babalikan ko kayo. Ayan guys, nahiwa ko na yung ating baka. Hindi ko siya inubos lahat. Nagtira lang ako ng kaunti. Kasi parang ang dami na yan. 3 lang kaming kakain guys. Kasi kung minsan pag paulit-ulit yung kakasuya din. Tsaka lahat ngayon ang mahal na ng bilihin. Yung mic ko. I wanna make sure my mic is working. Kasi meron akong experience na daldal ako ng daldal. Yung pala yung mic ko hindi naka-on. Anyway, kung napapansin nyo, tignan nyo naman, ang dami kong patatas at saka carrots. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, nagbabawas ako ng kanin. Kaya ang ginagawa ko naman, dinadamihan ko yung gulay. Just to fill me up. Kasi di ba guys, pinanganak tayo na kumakain na tayo ng kanin. Nasa tiyan pa lang tayo. Oh, wow! Nasa tiyan pa lang tayo ng magulang natin, kumakain na tayo ng kanin. So, it's really hard na hindi kumain ng kanin, di ba? Kaya ngayon, dahil kailangan natin mag-cut down ng rice, ang ginagawa ko, dinadamihan ko yung gulay. I mean, yung patatas, rin naman siya, carb din. Pero, sinasanay ko lang yung sarili ko na bawasan yung pagkain ko ng kanin. Anyway, carrots, and patatas. Tapos ito gagamitin ko guys, yung Heinz. Ayan. Guys, tignan nyo yung yung onion ko. Kasi laki ng Gahol na tayo sa oras. Inano ko na, di ba? Kinat ko na yung karne, naghiwa na ako ng onions at saka bawang. Igigisa ko na yung baka para palambutin ko. Kasi matagal to, di ba guys? Ang baka takes a while to be tender. Kaya sabi ko, mamaya na ako magpiprepara ng mga, tawag nito, yung mga gulay. Mamaya na, unahin ko muna tong baka. Kasi sabi ko, ang tagal. Ang tagal nitong lumambot. Anong oras na? 3:11 na dito sa clock ko sa oven. So, siguro mga half an hour bago siya mag-tender. Ilagay na natin yung ating bawang. Bawang palagi ang inuuna ko. Tapos, ilalagay ko na yung onion. I don't really need it, maging brown.
Parang isusote ko lang siya ng kaunti. Kaya natin yung baka. Ayan. And like I always said, pag ako nagluluto, I always put a little bit of seasoning and ingredient. Maglalagay na ako ng konting asin. Maglalagay na tayo ng black pepper. Maglalagay na tayo ng bay leaf. Ayan, nasan kaya yung bay leaf ko? Oh, durug-durug na. Wala akong makita doon sa SNR. Ayan. Pakiramdam ko guys, yung bay leaf dito, hindi siya strong. Kaya napapansin nyo parang ang dami kong maglagay. Yeah. Inuna ko muna siya guys na sangkutsahin yung baka. Kasi nga matagal to. Oh. Mamaya lalabas yung niya, tubig niyan. Like I said, ewan ko ba bakit ang karne dito nagtutubig. Takpan natin, balikan natin mamaya at ako naman ay magkakat ng gulay. Ayan. Tapos na, iginisa ko na yung yung ating baka. Ngayon naman, hiwain na natin tong ating mga patatas. Ayan. Masarap ang guys, yung patatas dito. Lasang yung parang sa Baguio na patatas. Ganyan siya dilaw. Yeah. Patatas is one of my favorite na gulay. Tingnan natin guys after 5 minutes. Ayan na. Nag-ano na siya guys. Tubig na. Sabi ko sa inyo nagtutubig yung karne dito. I don't know why. Maybe the way they preserve the mga karne. But anyway, okay lang yan kasi papalambutin naman natin yung karne. Actually, dadagdagan ko pa siya ng tubig. Lalagyan ko siya ng tubig guys kasi nga papalambutin ko siya mga half an hour pero itatry ko muna ng 20 and then babalik-balikan ko siya. So, naglagay tayo ng 1 cup of water. Ganyan muna siya karami. Tapos, after 20 minutes, ayan guys, ganyan karami. Kumbaga, medyo cover yung karne. Kasi, I don't know how tender ito siya after 20 minutes. Natapos na yung 20 minutes, guys. Pero yung ginawa ko, 10 minutes, 10 minutes. Kasi mahirapan ng masunog. Masunog yung ating karne, di ba? Ngayon, 20 minutes na. Tapos tinikman ko yung baka. Okay na siya. So, ang gagawin ko, kasi naubusan na lang siya ng tubig, lumapot na, dadagdagan ko na naman siya ng 1 cup of water. Kasi hindi naman siya yung sobrang lambot na lambot. Tender na rin. Lalagyan ko siya ulit ng 1 cup ng tubig. So, lalambot pa siya. Pakakuluan ko pa ito ng mga siguro 5 to 10 minutes. Pero, habang pinapakuluan ko siya, ilalagay ko na yung ating patatas and carrots. Ganyan. Kita nyo guys, yung patatas. Ang cute niya. Half lang yung ko. Like I said, kung napapansin nyo, ang dami naman yan nilagay na gulay. Kasi guys, gusto ko ng gulay. I enjoy the patatas and carrots.
Si Mister yung carrots naman. Hindi siya masyadong ano sa patatas. Pero ako, I love potato. 5 minutes pass by. Yung alarm guys nag-on na. So patayin na natin. Buksan na natin. Tara! O diba? Ang ganda-ganda na niya. Anyway, haluin muna natin. Ayan. Like I said guys, pag nagluluto ako ng gulay, gusto ko silang lutuin sa sabaw. Hindi ko muna dinadirect sa sa tomato sauce. Kasi pag makapal, kapag thick na yung sauce niya guys, for some reason hindi siya na hindi lumalambot agad yung patatas. It takes forever bago maluto. I don't know why. But every time I do that before, ang tagal maluto nung patatas. So, 5 minutes pass by, ilalagay ko na yung bell pepper. Ayan. Gusto ko yung bell pepper ko, guys, talagang medyo luto-luto. Kasi yung aroma niya, ang sarap, guys. Mas masarap to kung may green. Iba pa rin talaga lasa ng green. Mas malasa yung green. Kaya lang sabi ni June, yung pumunta siya dun sa store, hindi daw maganda yung mga bell pepper doon. Kaya ang binili niya, itong mga kulay lang. So, nilagay na natin yung yung bell pepper, half cook na yung patatas. Pakaluan uli natin ng mga 5 minutes. And then balikan natin kapag luto o malambot na yung patatas. Ayan guys, nag-on na uli yung natin, alarm natin. So, tignan natin uli. I-try natin yung uli guys, yung niya, yung sabaw. I-try natin kung malambot. Okay. Half cook na siya guys. So, perfect yun. Half cook. That's good. Meaning, hindi siya ma-overcook kasi ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Dalawa ilalagay ko guys kasi gusto ko yung yung masabaw-sabaw. So, ang kagandahan ng kapag half cook yung patatas, kumbaga, ilalagay ko na yung sauce para habang lumalambot pa yung patatas, nandun na yung complete ingredient. Does that make sense? Yeah. Okay, the one I was trying to explain to you guys, like, I don't put the potato after I put the sauce. I don't do that. So, I cook the potato first, doon sa sabaw niya, bago ko ilagay yung tomato sauce. Kasi nga, for some reason, every time I do that, hindi naluluto ng mabilis yung patatas. Ang tagal-tagal maluto. Ngayon, dito sa lata, lalagyan ko siya ng mga siguro mga half can of water. Kasi masyadong thick yung natin, yung sauce. Sa Pilipinas, ganito namin ginagawa kasi sayang lahat, di ba? Everything is talagang we have to use it all. Wow! Ayan. Tapos, ang gagawin ko, ang ganda na guys. Ang gagawin ko, titikman ko ang flavor. I'm gonna try it. Kasi pag na-satisfied na ako sa alat, iaano ko na siya guys. Medyo ibababa ko na yung apoy niya. Hindi ko na siya ilalagay sa medium high. Medyo medium low na. Maasim pa rin. Ngayon, dadagdagan ko siya nito. Dito na ako Dito, itong na to, maglalagay na ako ng mga ingredient niya. Kasi ito na yung, oh my God, nagkalat ako ng toyo. Ito na yung final. Naglalagay din pala ako ng Knorr seasoning, guys. I love Knorr seasoning. Tapos, maglalagay din tayo ng konting asukal. Alam niyo na ibig sabihin nun, pag may asukal. Just to balance the flavor. Tama lang. Tapos,
You know what they say? We can always add. Diba? Lagyan natin ng black pepper. Meron ako malaking guys, bote. Ayoko nang kunin sa cabinet. Nakikita niyo pa yung mga kalat ko. Haluin natin. Ang ganda na niya, guys. Mga ano na lang siguro to, mga 5 or 10 minutes. Eh, ang oras is 4:14. O, di ba? Siguro mga 4:30 pwede na kaming kumain. Bakit ang aga? Eh, kasi nga, ayokong kumain ng super late dahil first shift ako, gusto ko yung kinain ko medyo bumaba. Ayoko yung kakain tapos maya-maya tulog agad. Nope, that's not good. Perfect. Perfect. Tignan nyo guys, anong itsura niya. Tignan nyo guys, itsura niya, di ba? Yung sabaw niya, tama lang. Oh. Tapos yung patatas natin, try natin yung patatas. See? Half cooked siya. Kaya, yung 5 minutes na iluluto natin, perfect siya para lumambot pa yung patatas natin. Wow, yummy! Ngayon, lulutuin muna natin siya ulit ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa patatas. I mean, everything is cooked except the potato. So, takpan muna natin. Ayan guys, luto na. Ready na tayong kumain. Tignan nyo guys, papakita ko sa inyo. Ayan, luto na ang ating beef caldereta. Oh, ang sarap na. Gusto ko pa sana siyang lagyan ng pineapple. Pero hindi ko na nilagyan ng pineapple kasi baka mamaya manibago si Jason. Alam nyo na, mahirap na. So, patayin na natin at tayo ay kakain na. Konti lang yung guys, yung kanin ko. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo, kakain ako ng ang taas nung ang taas ng camera ko. Ayan, babaan natin ng konti. Anyway, tingnan nyo, may bahaw pa. Konti lang yung kukunin kong rice. Kasi kakain ako ng patatas. Imagine guys, yung 4 cups naming rice cooker. Yan, rice natin. Ganyan lang tayo kakain kasi nga, 'di ba? Kaya dinamihan ko yung patatas. Para patatas ang kainin ko. Konti lang yung kanin natin. Pero marami tayong patatas. Daddy, can you give me that fork, please? Yeah, kasi gamit na eh. Anyway, guys, wala si Jason. Alam niyo na kung nasaan. Nasa school pa siya. May track siya. Yun ang sports niya. Init. Next time, pag nagluto ako nito, guys, lalagyan ko siya ng pineapple. Hindi ako naglagay ngayon kasi nga, baka si Jason magreklamo. Kasi kuminsan pag naglalagay ako ng different ingredient, minsan nagko-complain. So, ayoko naman masayang yung kung kaming dalawa lang ni Jun ang kakain. How was it? Good. This is one of my favorite, guys. Caldereta, apritada, baboy o manok. Kaya lang, ang ayaw ko lang minsan sa baka, hindi siya pwede yung pangmadalian na luto dahil you have to boil it. I think I cooked the baka itself like 30 minutes. I want to make sure na talagang tender na siya. And then, pagkatapos noon, naglagay ulit ako ng tubig. Nakita nyo naman, pinalambot ko naman yung patata. So, another like 5 minutes. Perfect siya, guys. Oh, good.
Kain tayo, guys. Ngayon lang nagyaya eh, no? Good, guys. Hot. Masarap kung may ano, yung may maanghang na ganito. Konti lang. Sabi ng anak ko, Jason said, Mom, you're addicted to the Knorr seasoning. It's really good, isn't it? For me, it's good. I want a little bit spicy. Little kick.